Hello guys, ako si Mark at ang video na to ang sasagot sa tanong mo kung para sa iyo ba ang gitara na to. Ang i-review natin ngayon ay ang Taima D15. Ito ay hango at inspired sa gitara ng Martin. Kung titingnan mo siya, dreadnought body, ito yung usually na itsura ng mga Martin guitars, especially yung mga flagship nila like Martin D45. Ganito yung itsura niya. Tapos, yung mga specifications nito is puro high-end din. Katulad ng mga tuning pegs, maganda yung quality niya. Hindi ito yung mga nabibili sa Shopee or sa Lazada. Wala pa akong nakitang ganitong quality ng mga tuning pegs. Tapos, yung mga kahoy na ginamit dito sa head hanggang sa neck, solid na mahogany. Pero yung fretboard niya ay ebony. Yung ebony na kahoy, rare at isa sa mga pinakamahal. So, usually nilalagay lang yung ebony sa mga high-end na gitara. At ito ay na stainless frets na din. Ang stainless na frets ay ang pinakamatigas at pinaka-high quality na frets na pwede mong ilagay sa gitara. At yung bridge niya ay ebony din. Ang body niya ay solid Sitka spruce top, tapos ang back and side niya ay solid mahogany din. So ang gitara na to ay all solid. Ang mga all solid na gitara na katulad nito ay talagang usually mahal. Lalo na kung titingnan mo yung mga brand na Martin or Taylor, ang pinakamura na solid ng mga Martin or Taylor ay nagsisimula na ng 100. Yung may makikita ka, kung may makikita kang presyo ng mga Taylor or Martin na halagang 40,000, yun ay entry level lang nila na ano lang yun, mga solid top lang nila yun. Pero mga layered po yung back and side nila at hindi pa po yun ebony katulad nito. So ito, may ko-compare mo tong gitara na to sa specifications ng mga high-end nila. Yung mga tigto 200,000, doon po ginaya tong gitara na to. So, kung ang hinahanap mo ay yung mga ganong klaseng level ng gitara, yung tunog at saka yung appearance, makukuha mo dito yon. Kasi ito lang yung nakita ko sa pagre-research ko, ito lang yung gitara na nakita ko na kayang makipag head-to-head battle ng tunog at ng itsura doon sa Martin guitars. Kaya, kung ikaw ay gusto mo ng Martin pero gusto mo rin ng high-end na specification, pwedeng dito ka na lang. Baka ito na ang para sa'yo. Kasi ang presyo ng gitara na to ay 40,000. Pero actually, last 2 years ko pa to nabili. So, ang bili ko lang dito ay 30,000. Last 2 years ago. Pero dahil nga sa inflation, tumaas na to. Kaya naging 40,000 na ngayon sa Guitar Pusher. Doon ko siya nabili. So, ano bang i-expect mo dito sa gitara na to? Ang gitara nito ay yung build quality niya. Bukod dun sa specifications niya na all solid, mapapansin mo dito na napaka-flawless nitong gitara na to. Wala kang makikita na anything na parang cheap. Lahat pulido, lahat smooth. Pati yung mga edges niya dito, hindi siya rounded na fret, pero napaka-smooth nung pagkaka-finish nitong frets, itong gilid. Tapos ito, ang ganda ng pagkaka-gloss. Pulidong-pulido, wala kang makikitang kahit anong flaws dito sa gitara na to. Kaya, punta tayo sa conclusion. So, kung ikaw ay may budget na around 40,000 at naghahanap ka ng best specification at best quality, build quality para dun sa pera mo, ito ka na pumunta kaysa bumili ka ng mga entry level ng mga sikat na brand. Kasi kung ano yung hinahanap mo dun, sigurado ako na kayang ibigay nito. Ang makakalamang lang sila, yung mga sikat na brand like Martin, yung mismong brand. Yun lang talaga ang binabayaran mo doon. Pero ito, hindi ka talo dito. Hindi ka talo dito kasi kayang-kaya nitong makipagsabayan. Hindi lalamang pero hindi rin madedehado. Kaparehas niya yung quality. So yun lang. Salamat sa inyong pakikinig. Until next time. Bye-bye!